Pagka tayo may mga kaanak na naalala, mga pumanaw na kaibigan, mahal sa buhay, yung mabanggit ang pangalan nila, ano yung naalala natin na katangian, ugali, meron sila na naiwan sa atin. Ano po yung mga magandang alaala na laging gaan ng ating kalooban sa ting sila ay dadaan sa ating kaisipan? I think that's what we call legacy. Yung iniwan nilang impact sa ating buhay, naway maging gabay din natin at ng mga susunod sa atin. In the same token, tayo rin naman na pagka pumanaw, lumipas sa mundong ito, we should leave a legacy na tatatak, magiging gabay, magiging daan para sa mga susunod sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. Kapiling po natin ngayon ang butihing miyembro ng ating squad mula po sa Philippine National Police. Nakikinig sila sa atin, kasama ninyo dyan. Mula dito sa ating bansa, patungo sa ibang bansa, ay nag-aaral ito yung gantong araw para sa mga paalala ng salita ng Diyos, hindi lang para tayo matuto ng mga bagay ng Diyos, kundi para lalo tayong magkaroon ng paglinis sa ating kalooban. Ultimately, to leave a good legacy. Ayon po sa Kawikaan 3, talatang 3, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Sagay makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Ang paalala sa atin ng Diyos, huwag mong hayaan na ikaw'y huwag mahabag. Bagkus matuto kang laging may kahabagan, pero doon ka sa katotohanan. Mahabag ka na may katotohanan. Lagi nasa katwiran. Lagi nating tatandaan na magpagaan ng buhay, pero nasa katotohanan, nasa katwiran. Proverbs 10:7, ang memory o ang alaala ng matuwid wika ay pinagpala, but the name of the wicked shall rot. So, kayo at ako, sa ilang mga kasama natin, pag pumanaw, anong alaala ang iiwanan natin sa kanila? So how do we leave a good legacy sa ating mga anak? Pangunahin na yan. Tulungan tayo ng Diyos na makapag-iwan ng mana. Hindi lang pera lamang, kundi ng magandang alaala. One, leave a good name. Mag-iwan kayo ng mabuting pangalan. Mabuhay ka na taglay ang magandang pangalan. Again, hindi lang pero susukat ang mana sa pamagitan ng material na bagay. Mas importante na tayo makapag-iwan sa ating mga anak ng pangalan wherein they could be proud of. Ecclesiastes 7:1, ang mabuting pangalan ay mabuti kaysa mahalagang ungkwento. Proverbs 13:22, sinasabi po ng Bible, ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. So when we leave a good legacy, it will be passed down through our children and to children's children, and malamang senti, pati yaman ng sanglibutan mapasa iyo. So God will bless us when we leave a good legacy. Not only leave a good name, leave for the next generation. Wag lang po yung ubus-ubus biyaya ngayon, wala na para sa kinabukasan. Huwag tayo mabuhay lang para sa ngayon at huwag natin iintindihin yung susunod na henerasyon. Pahalaga natin ating mga anak. Mag-iwan tayo ng magandang halimbawa na susundan nila. Mga yabag kung saan sila ay lalakad. Upang pag tayo wala na, alam natin ang tinatahak nila yung magandang direksyon. Let us share to them wisdom, guidance mula sa Diyos para magamit nila sa kanilang magiging mga anak din
Proverbs, awit, sa aklat po ng mga awit, chapter 78, verse 4, we will not hide this truth, wika ng awit, mula sa ating mga anak. Sasabihin namin sa susunod na henerasyon kung ganong napakamaluwa nating gawa ng Diyos patungkol sa kanyang kapangyarihan, mga kamangha-mangha niyang gawa. For He issued His law to Jacob. Nagbigay siya ng bilin kay Israel. Iniutusan niya ang ating mga nuno na ituro sa kanang mga anak at sa susunod na henerasyon, lalo na yung mga hindi pa naipanganak. Gayakan na natin ng mga bagay na dapat nila matutunan, and they in turn will teach their own children. Pangatlong bagay, live for eternity. Invest in God's purpose. Yung layo ng Diyos. Sikapin nating maunawaan, maitawid natin sa ating mga anak. Let's live a life of good works bilang mga Kristiyano. Na yung ating mga anak ay sa tuwi-tuwi ng mababanggit ang pangalan natin, nangingiti sila. And they will always be moved of doing yung iniwan niyong alaala. So, wala man tayo maiwan sa ating mga anak na yaman na material, we can leave them a good legacy. Magandang alaala, magandang pangalan. Ang hamon sa atin ng Bible, Matthew 6:19, lay not for yourselves treasures upon earth, kung saan sinisira ng mga anay, hindi kayang nakawin ng magnanakaw, uhukayin naman ng mga tao. So, let's do something that would have a lasting impact sa buhay ng ating mga anak, sa ating pamilya. Sa Old Testament, sa Joshua chapter 4, 1-3, meron siyang bata, sinabi ng Bible, na dumadaan siya sa isang lugar at nakakita siya ng 12 bato, at ito ang background niyan. Sa Joshua 4, 1-3, at nangyari na nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa. Ang Panginoon nagsalita kay Josue, kumuha kayo ng 12 lalaki mula sa bawat bayan, iutos mo sa kanila, isa sa kanila kumuha ng bato. Ilalapag yun doon sa tigilang dako bago sila tumuwid from the end of their wilderness wandering to the entrance to the promised land. Ilalagay niyo kayo 12 batong iyan, verses 6 and 7 and following, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na kapag ka tinanong ng inyong mga anak ang panahon sa panahong dating, katulad ngayon, anong kahulugan ng mga batong ito? Sasabihin mo sa kanila, hinawi ng Diyos sa aming harapan, sa harap ng kabanang tipan, hinawi niya ang tubig sa Jordan, at ang pinaka batong ito ay alaala na ang Panginoon ay napakabuti sa kanila. So you will tell them these stones reflects God's goodness. Alaala ito na iniiwan ko sa inyong mga susunod na henerasyon. Pinakaalaala sa anak ni Israel magpakailanman. So this formed a visual memory kung paano ang Diyos na napakatapat sa kanila. Legacy of stones. Na sa tuwing makikita ng mga anak, apo, ng mga naunang tao, sasabihin nila, this was the very place na pinatalan Diyos yung aming kinakaing mana for 40 years ng masarap na prutas, masarap na pagkain. Pinatalan Diyos yung aming ininom na maligamgam na tubig for 40 years. Mula dito sa lugar na to, pinalitan niya ng milk and honey. So you got the point. Tayo ay mag-iwan ng magandang alaala na sa tuwing makikita na ating mga anak yung bagay niyon o yung sa lugar niyon, memory lane will start to roll and they would say, dahil dyan sa ginawa ng tatay ko, ng nanay ko, ng kapatid ko, narito ako sa magandang buhay. Naging gabay ko yan. So, when we talk about leaving a good legacy sa ating mga susunod na henerasyon, it should provoke us, one, to create things that we should do, and huwag kayong matakot na dumaan sa mga pagsubok. Ang Diyos may kasama natin. Because God wants us to go to the trouble of establishing historic markers. Bakit natin sinabing go to the trouble? Because creating a legacy is not easy. Hindi po madali. Ang madali, mag-iwan ka ng kahiyahayang pangalan. Ang madali, mag-iwan ka ng
takot na ginawa natin. But leaving a good legacy is not an easy job. So God would help us to create something that would make a historic marker sa buhay nating iiwan. Maybe a stone, a plaque, or whatever statement na sa tuwing makikita, maalala, mababanag nila, babalik yung alaala na ito, gawa ng tatay ko, gawa ng nanay ko. So create a good legacy. It will take a creative thinking, followed by intentional or deliberate action. Secondly, commemorate. So, in leaving a good legacy, lagi niyong tatandaan that legacy that would draw people to remember, commemorate. Remember kung ano ginawa ng Diyos. Una sa lahat, kung ano yung magandang bagay na tinugon ng Diyos. Ginawa niya sa ating buhay. And God doesn't want us ever to forget what He has done. Gusto ng Diyos na yung kanyang ginawa sa atin, maalala natin lagi mapasalamatan, maalala at mapasalamatan ang ating mga anak. Huwag nilang kakalimutan. Make a good legacy that would commemorate who God is. How God is good. And sadly, mas madali nating maalala ang ating failures rather than yung God's faithfulness. It's very easy for us to remember tragedies instead of triumphs na ginawa ng Diyos sa ating buhay. So may God help us to make a monument, wika, of His mercy, na yung kanyang kaabagan, magbigay kaaliwan, na hindi habang panahon tayo ay nasa pagdurusa. Lalabas din tayo dyan with flying colors. Not only to create, commemorate, number 3, convey. Try to make a legacy that would transmit to our people, to our family, to our kids, how God has been so generous and kind and what He has done. So, when we try to convey to the next generation over and over, it would be a good practice. Ika nga people would learn by repetition. Ewan ko kayo kung anong klaseng pagkatao meron tayo sa ating bahay, sa ating buhay. Your family would tell, your kids would tell. They would know kung anong klaseng tao tayo sa kanilang harapan. And you have to do it over and over. Tell them. Ika nga, if a picture would worth 1,000 words, a lasting memory is worth 1,000,000. Create, commemorate, convey. So do you have that legacy stone? Do you have that statement? Do you have that kind of action or behavior na sa tuwing makikita, maalala, babangkit sa ating mga anak, it might move them to tears of joy. Proverbs 27, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. So yung prinsipyo ng pag-iiwan ng magandang alaala or legacy would start to have a priority. Deuteronomy 5:29, mamala ginawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin. Let us prioritize in our children, family, na dapat may takot sila sa Diyos. Pag sila may takot sa Diyos, tulad natin, may ingatan tayong gumawa ng masama. Sabi ng talata, mamala ginawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin, kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking utos, upang ikabuti nila, pati na kanilang mga anak magpakailanman. Ang pagkatakot sa Diyos ay magiging daan sa pagkakaroon ng mabubuting tao. So, what are we willing to die for? Yun ang dapat na core value natin. And the greatest testimony we can possess is to have those who know us best respect us the most. Not only priority purpose, Deuteronomy 6:2, ikay matakot sa Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan, kanyang mga utos, na aking iniutos sa iyo at sa iyong mga anak at sa anak na iyong mga anak, sa lahat ng araw ng buhay, upang ang iyong mga araw ay lumawig. You want your life be longer? Fear God. Sundin yung utos ng Diyos. So how do we pray for our family, for our kids? How we desire for them to have good health,
and good wealth, of course. Walang magulang na matino ang hindi naghahangad ng ganyan sa kanyang pamilya. But higit sa lahat, may we find them. 3 John 1:4, I have no greater joy than to hear my children walk in truth. Over and above material blessings, may our kids, children, family walk in truth. So di lang sana sila matatagumpay, maano ang buhay. We should care about them loving God. Mahalin nila Diyos. We should have goals for ourselves na meron silang laging takot sa Diyos. May gabay ng Panginoon. Not only priority, purpose, persuasion. Deuteronomy 6:9, chapter 6, verse 6 to 9. Teach, tell, and tie the word. Ibig sabihin, when we are called to teach our kids tungkol sa Diyos, try to persuade them. Ito sinabi ng Bible, all we can do is to point our kids to God. Lagi na sabihin, nakikita tayo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon, ang biyayang ito galing sa Diyos. Ang ating buhay, hininga galing sa Diyos. So we cannot make decisions for them. All we can do is to guide them. Know that God gave you this. God blessed you this. Galing sa Diyos. Pang-apat, persistence. Wika ng Bible sa Deuteronomy 6:7, ituro ng buong sikap, leaving a legacy is a day in, day out, week in, week out, year in, year out way of life. And sometimes we will think that we have failed God. God will never give up on us. Hindi niya tayo pababayaan. So never give up on Him. Tumatayo, bangon. Sabi ng Bible, a just man falleth 7 times and riseth up again. So God will use our failures and weakness and with all humility. To God be the glory. Possession, Deuteronomy 6:18 and following. At yung gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Diyos. Pag nagtanong ang anak mo kung ano ang bato ito, you will say, God delivered us. This stone means God delivered us. This is the end of 40 years wandering sa wilderness. This would remind us and you na ang Diyos napakabuti. That we are entering the promised land that time. We were in bondage for many years. Pero dahil sa batong ito, naalala namin, kami pinalaya ng Diyos. So, even Satan would come and entice them back to bondage. Yung mga batong yun would make them remember, hindi na kami babalik doon sa ganung buhay. Hindi na kami magpapaalipin. Hindi na kami muli magpapatangay, magpapadaya. Nagkamali ako, naligwak ako, babangon ako. Sabi namin sa mga taga-jail kanina, pangarapin ninyo, na yung pagpasok nyo dyan, una't huli na. Paglabas ninyo, bagong tao ka. Huwag niyong panatilihin kayo nakakulong sa napakaliit na mundong ito. Nasa looban kayo, kami sa labas. Pag wala sa atin ng Panginoong Diyos, pare-paras ng alipin ng diablo. The only freedom we could get is freedom through Jesus Christ. Siya magpapalaya. And then as I close, again, leave a good legacy sa ating pamilya. The greatest waste in life, ang pinaka matinding sayang sa buhay na ito, is the waste of time that God has given us. Yung binigyan ka na Diyos sa pagkakataon, sinayang mo. But a life of faith kay Kristo and a character na suko sa Panginoon ay pamanang tunay sa ating mga anak. Ano man po maiiwan nating alaala ay hindi kayang maiyukit sa bato o maitayo ng monumento. Ito ay mailalagay lamang sa buhay nating maiiwan sa mata na ating mahal sa buhay. Leave a lasting legacy. Wala man tayong matira na maiiwan sa kanila. But sabi ng Bible again, a good name is rather to be chosen than great riches. May God bless us all. And please pray for our PNP personnel, lalo na po ating squad 244, sa pangunguna po ni Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Jaime Martin, Police Staff Sergeant Rudolph Sasa Ramos,
Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pag-pray din po natin ang ating Assistant Squad Leader na si Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, ang ating Squad Leader, si Police Executive Master Sergeant Joseph Aquino. Kasama rin po natin si Police Captain Jomar John Ramil. Pray for them as we pray for you. God bless us all and may God give you peace. Stay safe. Until next time, salamat po.